Hello Melgoers all over the world! Nandito na tayo sa may pangatlo nating travel destination sa series na to, ang Island Born of Fire or also known as Camiguin! And this episode, ituturo po namin sa inyo yung cheapest way papunta rito from Cagayan de Oro. Sulit ba talaga kung doon kayo dadaan at hindi kayo magbabaya Cebu na mag-aeroplano na lang? So mamaya ilalatag namin sa inyo yung mga expenses namin and then kayo na yung humusga. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung gagamit naman po kayo ng Klook, please pakigamit nyo po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Welcome to another travel vlog and this time pupunta na tayo ng Camiguin. So nandito tayo ngayon sa may Balinguan Port. So later, Balinguan, o yan. So later, sasabihin namin sa inyo kung paano ba makakarating dito kung galing kayo ng Cagayan de Oro. Yes, via Cagayan de Oro yung ginawa natin kasi mas cheaper siya. So ito na yung sasakyan natin, guys. Ito na yung pinaka-ferry. So tara, let's. And then yung magiging biyahe natin parang mga kulang-kulang 2 hours lang yata. Actually, ito na yung second time namin dito pupunta sa may Camiguin, pero hindi pa kami nung nagbablog. So gusto namin siyang i-share sa inyo. So, pakita lang namin sa inyo yung itsura ng Roro na sasakyan natin. So ito siya. Dito, puro dapat dito mga sasakyan, pero parang ngayon wala ah. Ayan o, meron doong e-trike. And then, akyat lang tayo dito sa may taas. Dito na tayo sa taas. Dito naman tayo sa mga passengers. Ito. Ay, sorry po. Ayan, nakaharang pa ako. So, ito. So, meron dito sa may loob. Meron dito. And then, pwede din dito sa may labas. So, nandito tayo sa may labas para meron tayong view. Yan sa Enzo, tulalay na naman. And then, meron pa siya dito sa may likod. Papakita ko sa inyo. O, diba? Ngayon naman, nagfe-ferry tour na tayo. Lahat na klase ng tour ginawa na natin. So, ayan siya. So, naman punta naman tayo sa may pinaka-CR niya. So, ito yung pang-mail. So, tignan natin. Buksan natin. Then, ayan na siya. So, okay naman. Meron naman dyan ang toilet. And then, ayan o. Meron ditong timba. Kasi, nandito yung pinaka-drum. Pero, ayan. Meron naman laman kaunti. Ayan yung tabo. Ayan. Meron din dito laman. And then, ito naman yung pang babae. So, tignan na rin natin. Ayan. Ay, my gosh. O, nakita nyo na. Sara agad natin kasi may tissue. Paano nga ba makakapunta ng Camiguin via Cagayan de Oro? So, dati kasi meron direct flights yung Cebu Pacific. So, parang natry ata namin, hindi ko na maalala. Or pwede rin naman kayo ng Cebu, tapos tsaka kayo magka-Camiguin. So, Manila, Cebu, and then Cebu, Camiguin. Pero mas mahal yon. Ito yung cheapest way possible papunta rito sa may Camiguin via Cagayan de Oro. So, una, doon pa rin kayo bababa sa may Laguindingan Airport. And then from there, sasakay lang kayo ng van sa may labas. Makikita nyo kaagad yung paglabas nyo ng arrival. Ang babayaran nyo ay 200 pesos. Papunta na siya ng Agora Bus Terminal. And then from Agora Bus Terminal, sasakay lang kayo doon. It's either Butuan or yung hometown ni Enzo. Ano yung hometown mo? Hingoog. So yung sinakyan namin kanina. Sakay lang kayo doon. Ang babayaran nyo naman ay 160 pesos. Bababa na kayo sa Balingunan. Hindi ko masabi ng maayo. Balinguan Port. Balinguan Port. And from there, tawid lang kayo. Makikita ninyo yung Cebuana. Lakad lang kayo. And then makikita nyo na kaagad doon yung signboard papunta mismo ng port or ng pier. And then, pag nandito na kayo sa may port, ngayon lang namin nalaman na kailangan pa rin pala ng QR code. Pero simple lang naman, nandoon naman yung pinaka QR, i-scan nyo lang, tapos mag-fill out lang kayo, and then ipapakita ninyo yon. Yung nga palang ferry ay 359 pesos, and then yung biyahe niya ay 11.45. So dapat, ayun ha, nga pala ha, from Cagayan de Oro, yun yung isipin ninyo guys ha, kailangan matsyempohan ninyo yung ferry. So ang biyahe papunta dito,
from Cagayan de Oro, kulang-kulang 3 hours or 3 hours na para hindi kayo magahol. And then magbabayad kayo ng environmental fee which is 17 pesos at terminal fee na 15 pesos. And then nandito na tayo sa may ferry. So guys, ito na. Padaong na tayo. Padaong talaga. Napaka-Tagalog eh, no? So ayan siya. Dito tayo sa may Camiguin. Actually, yung tubig niya parang kulay blue pa or mag-green-green. So, ibig sabihin, malalim-lalim pa, no? Unti-unti nang binababa yung dadaanan sana ng mga sasakyan. Pero, wali. Papakita ko sa inyo na wala siyang sakay ngayon ng mga sasakyan. Ayan. Ito lang yung sakay si Enzo. And then, ito nga, oh. Meron ditong isang e-trike. And this is it, guys! Finally, nandito na talaga tayo sa may island Born of Fire, ang Camiguin. So ngayon, tignan natin dito sa may labas kung magta-tricycle ka agad tayo kasi ang pagkakaalala ko parang yung tricycle dito nasa may 200 pesos kasi nandito tayo sa may kabilang part. Doon tayo naka-stay sa may Mambadjao. Mambadjao ba o Mambahaw? Mambadjao. So doon tayo and then tignan natin kung saan tayo makakatipid, kung dito na ba kaagad magta-tricycle tayo or labas ek-ek uli tayo para mas makamura tayo. So, let's see! So, dito pala, bago kayo lumabas, kailangan nyo uling iscan yung QR code ninyo. So, remember, kailangan ng QR code. Ayan siya. Ayan. Iscan nyo dito yung QR code ninyo. Sa may Mambadjao po kami. Saan sa Mambadjao? Sa may Pabuwa, opo, cottages. Malayo yun, sir. Mga 24 kilometers. 24 kilometers, ah. May Sige tuktok po. tayo, sir, kung gusto nung sulit doon. Sige, magkano pagkatuktok? Kaya na ito, ulit this, no? Tatanungin natin ha kung saan tayo makakatipid. So ayan, paglabas nyo pa naman dito, meron namang kagad ng mga approach. Pero syempre, kung saan tayo makakamura, doon tayo. Guys, nandito na kami sa may Mambahaw. Mambahaw pala. Senso kasi puro siya Mambadjao ng Mambadjao. Kasi di ba yung J naman sa liwanag? Eh no, ganun siya pinopronounce. Nag-away na naman daw kami. So paglabas nyo doon sa may pier, meron sa inyo mag-a-approach pero ang mahal. For example, 700 daw. Tapos pagka-tricycle, 500 yata. Ganon. Yung 700 parang tuk-tuk yun. And then yun naman pala, meron naman pala doon nakaparada na parang fiera. Parang yun yung jeep dito. Tawag nila dito, multicab yun. Multicab, which is 35 pesos lang. Pero dito lang yun sa may pinaka-Mambahaw Center. Yung kasing ano natin, accommodation natin, medyo nandun tayo sa may tabi ng dagat. Tabi ng dagat. So doon na lang siguro tayo magta-tricycle papunta doon. So ayan, ngayon, never tong nangyari sa amin. Kapag nasa may ibang bansa tayo na mamasyal, hindi kami na sisiro sa may cash. Ngayon, alam niyo bang wala? Kanina kinakaba kami, sabi ko kasi sa kanya, naku paano kung ano, mahal yung pamasahe. Eh, ang pera na lang namin, 100 na lang. Buti na lang 35 pesos lang. So, 70 pesos. Meron pa kaming 30 pesos sa sukuli. Kung nagkataon na hindi 35 pesos, patay kami, nakakahiya. Eto, may bangko. So, mag-withdraw muna tayo. Guys, nakapag-withdraw na tayo. And then, nakasakay na rin tayo ng motorella. Ang cute mo. So, ang bayad lang from dito sa may Mambahaw proper hanggang doon sa may Pabuwa, sa may ating accommodation, ay 15 lang. So, imagine, di ba? Ang binayaran lang natin all in all, if ever, 50 pesos lang. Unlike kung nag-special tayo from the port, 700 or 500 pesos. Sobrang mahal. Dito na tayo sa may Pabuwas Cottage. So, nakuha lang namin siya sa Klook ng 1,020 pesos lang yata a night. And then, meron pa kaming promo code. Kaya kayo, kung gusto nyo ring makatipid sa hotels, gamitin nyo lang yung aming promo code sa Klook. Ito po, yung Go With Mel para magkaroon kayo ng 5% discount. Yes, guys, kapag sa hotel nyo siya gagamitin, 5% discount. So, sa mga gumamit na ng aming promo code para sa kanilang hotel, maraming salamat po. Happy kami kapag hotel yung binubook doon. Charot! So, ito na siya. So, ito yung information. Sasabihin nyo lang yung pangalan ninyo kung meron na kayong reservation. And then, sasabihin na maghintay na lang kayo rito. Siyempre, drama ko na lang to guys. Kunyari dala ko, pero nakapasok na kami kanina. So, hintayin na lang tayo dito. And later, siyempre, iro-room tour namin kayo. So, kinuha namin yung ganito. Nakita nyo ba?
parang bahay lang siya. Ganyan siya. So kasi nga, puro tour naman yung gagawin natin dito ngayon sa Mikamigin. Unlike noong una namin dito punta, tourist na tourist kami. As in, doon kami sa may Paras Beach Club o Paras Beach Resort, ganun. So ngayon, ang mahal niya, 6,000 a night. So ito, di ba, 1,000 plus pesos lang. So okay na rin siya. And then mamaya, tatawid tayo. Ipapakita namin sa inyo kasi from here, kitang-kita na yung Naked Island or yung White Beach. Ano ba tawag doon? Parang ganun, White Island ng Camiguin. So, doon din sila kilala. So, ipapakita namin sa inyo yan, mamaya. Ito na yung room natin for today. Tara na. Pasok na tayo. Diretso room tour na kaagad tayo. So, nandito tayo sa may first floor. And tara, pasok tayo. Welcome to our room. Tara na, bes. Baka maiwan ka. So, ito na kaagad siya. Yan. So, pagpasok nyo, ito na kaagad yung room natin. So, ito. Kama kaagad. And then, pasok pa tayo dito. Yung kama niya naman, double bed naman, in fairness. Ayan. Tapos, may AC naman dito. Pasara muna natin kay Enzo yung pinto. Ayan. So, pinasara ko muna kay Enzo kasi bubuksan na muna natin yung yung aircon. Kasi ang init. Ayaw. So, saan ito binubuksan? So, hindi pa namin alam kung saan binubuksan yung aircon. Tapos, ayan. Ito na yung toilet. Tapos ito, nag-provide sila ng safeguard at saka tissue here. Ito na yung toilet niya. Oh. In fairness, malinis naman. Pero ang hindi ko sure kung meron siyang hot shower. So ito ngayon, ang problema namin, hindi namin alam kung paano bubuksan yung aircon. Tapos ito, meron din naman ditong TV. Ito na yung room natin. So, super simple. And ang mura lang naman, guys, di ba? Gaya nga sabi namin, 1,000 pesos lang. At ayan, nag-work na yung AC. Yung AC pala, yung pinaka-switch on at saka switch off nandun sa may labas. Para nga naman kapag nakalimutan nga naman ng guest, di ba? At least sila na mismo yung magpapatay. So, yeah, ito na yung pahinga lang tayo ng kaunti. And then mamaya, in fairness malambot yung kama. So, tignan natin mamaya kung ano pwede nating gawin dito sa may Camiguin. Kasi last time, ang hindi namin nagawa, yung pumunta lang dun sa may Mambahaw proper. And then, yung food trip lang, lakad-lakad lang. So, ngayon, yun yung plano namin gawin. Dadalhin uli namin kayo doon sa may kaninang pinuntahan natin, pinag-withdrawhan natin. And then, ramdamin lang natin yung vibe ng Camiguin. Labas na tayo. Ipapakita na namin sa inyo yung sinasabi namin na parang, ano ba yung pier? Parang port? Ganun. O port papunta doon sa may White Island or Naked Island. And then guys, dito, meron ditong hot water. So, pwede kayong mag-coffee. So, wala dun sa may loob, pero pwede kayo ditong kumuha. And then, meron din silang mga pinoprovide na mugs. Ayan. So, alam niyo naman tayo, di ba? Coffee is life. Kahit mainit. Yes. So, lakad na tayo. So, saan papunta? Si Enzo kasi nakapunta na kanina eh. Dito tayo, pakaliwa tayo. Papunta tayo sa may Paras. Sa may Paras. So, before, doon kami hello po. Doon kami naka-stay. Pero ngayon, hindi na namin siya afford. Ito yun, di ba? Hindi, hindi ba? Pinaka-entrance. Okay. So, ito yung Paras. Malaki kasi itong resort dito sa may Mambahaw. Ayun, Mambahaw. Alam ko na. Mambahaw. Oo. So, laki na tayo. Ito pala, may ATM pala dito. Okay, so, meron ditong ATM machine. So, ang lapit lang namin, guys. Oo. Tapos, meron ding mga sari-sari stores. Ayan, mga sari-sari stores. So, ganitong oras. Actually, ayan. For sure, galing sila doon. So, okay naman nga. Pero, ang problema kasi, pagka ganitong oras, high tide na siya. Iba talaga kapag ka low tide kasi makikita nyo talaga na buo yung Naked Island na yun. And then para siyang magkakaroon ng sandbar. Actually, para kasi siyang sandbar. Ganun yung dating na talaga. So, ito na siya, guys. Ito yung pinaka docking area or parang port. Ito nga siya. Ay, makikita nyo na yung mga bangka na sasakyan nyo. And then, hello po. And then yan, magtatanong na tayo kung pwede bang bukas na lang tayo magpabook or dapat ngayon. And then guys, eto na yung White Island or Naked Island. Ayun nga, by this time na hindi nga siya masyadong kita. Pero i-zoom namin para makita. Guys, eto na yung White Island or Naked Island. Nakikita nyo na siya. So i-zoom natin para makita ninyo. High tide kasi kaya wala siya masyado. Ayan. Ayan yun guys. Ayan.
So, super zoom na siya. Pasensya na kung hindi na maganda yung quality. So, ayun na nga. So, surprise muna. Bukas na lang para makita nyo siya ng buong buo. Kasi ngayon nga, wala. Hindi natin makikita. So, the best time daw na mag-start ay 5:30. Tapos guys, nagtanong nga pala ko doon guys. Bali mag-start yung transfer ng 5:30 ng umaga hanggang alas 4. Anytime naman pwede kayo pumunta ng White Island. Kasi walang best time talaga pumunta doon is yung umaga kasi nga low tide and hindi pa ganun kainit. Yes, at magkano siya? 550 per Yes, good for 4 na yun. So, kung maaga tayong pupunta bukas tapos meron tayong makakasabay, dun sa may 550 na yun, sa 4 na katao, hahati-hatiin natin siya. So, tipid yun. Pero kung halimbawa, dalawa lang kayo or kahit isa kayo, basta isang bangka, 550. So, pwede naman, kung afford nyo yung 550, yun naman, pupunta na tayo dun sa may parang sentro ng Mambahaw. Tama ba? Mambahaw. Oo, para naman food trip tayo. Or tignan natin kung ano yung pwede nating makita or makain. Guys, lumabas lang tayo para sumakay na tayo ng motorela. Pero nga pala guys, ayan o, nakikita nyo ba yan? Meron dyang mga restaurant and then meron silang mga rooftop. So, ang sarap dyan mag-chill. And nandito pala tayo sa kalsada guys. So, kitang-kita nyo na yung mountains. Sa inyong mga mountains. And then, eto din guys. Dito nakakain na kami before. Meron dyan parang ihaw-ihaw dito. And then, dyan kayo kakain. Then, pwede rin dun sa may itaas. Ayan. Kaya na guys, sasakay na tayo ng motorela. Magtatanong tayo kasi kanina, papunta rito, 15 pesos isa. So, tignan natin ngayon kung papunta doon kung magkano. Pinapitay pa yun sa katong na ikamigin na sa Magkano daw? ano, Pag special? pag special, 150 daw. Okay. So, from here, going doon, sa may parang sentro ng Mambahaw, 150 kapag ka-special. Kapag ka hindi, 15 yata kasi 10 ano daw, good for 10 person daw yung yes. So, syempre, dahil gusto natin makatipid, hindi tayo mag-special, guys. Ano ba ako? Katong na ikamigin na signage. Tara. So, let's go. This is it guys, nandito na tayo sa may, ano tawag nila dito? Signage, Camiguin signage. Ayan. So, di ba, aminin nyo yan, kapag pupunta tayo ng mga tourist spot, naghahanap tayo ng ganyan. For example, pupunta tayo ng SG, naghahanap tayo ng I love SG, I love Hong Kong. So, ganun din dito sa Pilipinas, di ba? Boracay, hanapin natin kung saan nakilala I love Boracay, kung ano-ano pa man, or Davao, Cebu. So, ito naman, dito tayo sa may Camiguin signage. And then mamaya, lakad-lakad na tayo, tignan natin kung anong mga ganap. Today is Saturday. Alam nyo guys, na Saturday. Tapos, 5 PM na, no? So, parang, di ba, dapat sa atin, ito yung time na magulo. Pero dito, nandito tayo sa may pinakasentro, pero ang tahimik. Jollibee to guys, oh. Ganyan siya katahimik. Alam nyo, itong vibe ng Camiguin, ito yung masarap lang mag-relax. Yung wala kang gagawin, magre-relax ka lang, ganun. Ganun lang talaga siya. So yun yung maganda sa kanya, yung talagang mafe-feel mo talaga na medyo mabagal yung oras. Ay, sakyat muna tayo dito sa may parang plaza nila. So ang maganda kasi di ba sa mga probinsya, yung plaza talaga nila nagagamit. Kaya pinapaganda talaga nila. So katulad nito, tignan nyo naman, ang daming nakatambay, ang daming naglalaro, yung mga estudyanteng nagliligawan. Charot! So ayan siya, oh. Diba? Oo. So yun yung maganda doon, nagagamit talaga yung mga plaza sa mga probinsya. Kasi ano, may mga naglalaro, 'di ba? So may tambayan talaga. Hindi katulad ngayon sa atin na yung alam nyo na, yung wag naman ano ha, ma-hurt ha. Yung plaza sa atin, 'di ba? O lalo na dun sa may bandang Maynila, ang nakatambay yung mga alam nyo, ang hirap kasi sabihin yung mga homeless minsan, yung minsan yung mga nagra-rugbing mga bata, ganun. And then, wag na rin tayo magcharutan, di ba? Minsan may mga babae na parang, basta yun na yun, alam nyo na yun, Diyos ko, laki naman tayo sa may Manila. So ayun, yun yung kaibahan kapag ka dito sa mga probinsya. Ang ganda nung plaza nila, parang wholesome na wholesome, pang family, ganun. Lakad-lakad lang tayo guys. Sana makakita tayo ng pwede nating tambayan or kainan. Kasi naghahanap kami nung, hindi natin nagawa sa may Cagayan de Oro, yung parang mga street food lang. Hindi, ang totoo nagawa namin. Hindi na namin binlog. Ang tamad mag-vlog eh, no? Hindi, sabi nga namin sa inyo, di ba? May mga moment kasi na parang ano, parang gusto naman namin, namnamin lang. So may mga girls. So dito, try natin dito. And guys, so tignan nyo talaga, grabe, napaka-laid back talaga dito.
Imagine, ganitong oras, wala masyadong tao. Na parang kami nasa ghost town. Relax lang, no? Oo, ito pa naman yung oras na gustong-gusto ko, yung 5 to 7, yung pag-golden hour. Kasi di ba ang ganda ng kulay ng langit. Tapos makikita nyo, tignan nyo, kapag maganda yung kulay ng langit, makikita nyo sa reflection namin sa camera. Di ba? Ang ganda. Tapos meron pa rin ditong mga bahay na parang mga, ano tawag yan? Ancestors. Ancestor. O, di ba? Kami lang yung nagbablog na sinabi na nga namin sa inyo, ang liit ng vocabulary. Ang konti ng vocabulary. Ayan o guys, oo. Diba? So mafe-feel mo talaga na lumang-luma pa din. Ito pa Oo. Ganun talaga yung vibe niya. It's 5:55 PM pero grabe, ang dilim na. So nandito tayo sa may parang pinaka-sentro. I think, eto may LBC, tapos may Cebuana, tapos dito sa may kabila pagtawid ninyo, ayan meron din dito mga restaurants, hotels, may M. Lowillier, and then nandito yung Gaisano. So, lakad tayo papuntang Gaisano. May mall pala rito, guys. Hindi namin kititipirin. Bukod sa may information papunta dito, magpo-food trip ka agad tayo para busog na busog din kayo. So, ang hinahanap natin ay pastel. Kasi yung pastel, guys, dito daw yun sa may Camiguin nag-originate. So, yun yung hahanapin natin. So, may nakita ka ng pastel? Meron sila available na pastel pero wala na silang 6 pieces, 1 dozen na lang. Yung 1 dozen na nasa 300 plus. So, pero yeah. merong free taste ang pastel. Alam mo na gagawin? Prisok, ayan. Ayan, so hanap lang tayo. Tara, lakad pa tayo. So, meron daw pastel. So, at titigman lang kasi natin yung mga 6 pieces lang. Kasi hindi naman natin mauubos yung 12 pieces. And then, after nun, plano rin namin na kumain doon sa may halo-halo na ano daw? Oldest halo-halo in town. So doon naman tayo, titikman din natin siya. Guys, very probinsya vibe no? Dilim na, 6 PM pa lang. And then ayan tatahimik muna ako. Naririnig nyo ba yan? Ayan, yung mga huni ng ibon. Dinig na dinig nyo siya, di ba? Actually guys, ang nagpapalungkot lang nung vibe dito sa may Camiguin, lalo dito sa may sentro, yung medyo madilim, konti lang yung ilaw. Yes, kaya doon mo mafe-feel na parang ang lungkot, ang tahimik. Kasi katulad nito, camera lang namin to guys. Oo, naka-ano kami, tawag dyan, parang naka-night mode. Pero makikita nyo, ayan, meron ditong poste, walang ilaw. So, ganun siya. So, yun yung nagpapalungkot nung vibe or nagpaparelax. Kasi, at 6 PM, imagine ganito na siyang kadilim. Nandito na tayo sa may Biola's Snack Bar. Dito daw matatagpuan ang oldest halo-halo in town. So, syempre, hindi natin yung papalagpasin. Titikman natin yan. Ito na yung halo-halo natin. So, large siya. Mga 22 ounce to, no? 22 ounce and it's 120 pesos. Actually, sa mga nadaanan namin, ito yung pinakamahal. May nakita nga kami na large na 80 pesos lang. So, siguro nga, maybe, ito nga kasi yung oldest. Ito yung the oldest halo-halo in town. So, ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga sahog niya. Ito na yung sahog niya. Sa may pinaka-toppings, meron siyang cereals. Ayan. And then, ito naman, ice cream. So, parang ano lang din naman sa atin. Di ba ganun na may halo-halo natin? So, haluin lang natin siya. Actually, kami ni Enzo, ang arte namin pagdating sa mga halo-halo, very particular kami sa may sa may yelo. Kasi di ba, merong halo-halo na ang tigas-tigas masyado ng yelo. Ano ba ibig ko sabihin? Yung parang buo-buo pa. Parang sa mga inasal, gano'n, di ba? Ang gusto kasi namin ni Enzo, ano ba yung isa pa natin favorite na halo-halo? Yung sa Razons. Kasi di ba, yun, parang pinong-pino yung halo-halo niya. So, ayan, haluin lang natin siya. And then yung Razons, di ba, wala siyang masyadong sahog. So, ito titignan natin kung ano yung sahog niya. Saging. So, meron siyang saging. Hanap pa tayo, halukay tayo ng sahog niya. Tapos, meron siyang mais at saka meron din siyang gulaman. Mais at gulaman. Tikman na natin siya. Fairness, masarap siya. Actually, iba talaga yung nagagawa nung mais. Yung mais kasi talaga matitikman niya. Ako mais talaga. Alam ko na guys, hindi ko alam huwag nyo naman ako i-judge. Parang fruit cocktail. Ayan ito kasi mga nakikita sa may fruit cocktail di ba ganyan? Hindi ko alam kung ano ng mga prutas yan. Ayan. Ito ba yung mga nakita sa fruit cocktail? Parang ganun siya. Ito na naman ako. Tingnan nyo kung kumain guys. Actually masarap siya.
Sa 120, tapos ganitong kalaki, carry na to. Kasi di ba yung mga inasal medyo mahal na. And then, yung chowking din mahal. So ito, pwede na to. Sagabang na ulit tayo ng mozzarella. So wala tayong nakitang pastel. So by this time naman siguro, alam nyo naman siguro yung pastel. Basta yung loob niya, yema. Ganun siya. So kung bukas may makikita tayo, bibili pa rin tayo. And then guys, ang dami kong mali. Wala pala siyang saging. Yung sinasabi ko pala sa inyo kanina, pala siya, mangga. And guys, it's confirmed. Talaga siya, fruit cocktail. Kasi meron din kaming nakakain na pineapple. So, diba? So, guys, nandito tayo sa may... Ano pangalan, Bes? Judan. Yes, nandito lang yan. Malapit yan dito sa may accommodation namin. And then, yan. Yun yung mga uso, diba? Ganito. So, umorder kami ng, ito, chorizo. Dalawa. Hotdog, isa. Tapos, paa, isa, dalawang barbecue. So, iihaw yan dyan. Bukod sa may barbecue, guys, meron din sila rito mga parang street food. Ayan. Meron ditong kwek-kwek, tapos ito, chicken skin, and then may fish ball. Guys, dumating na may mga in-order natin. Ito nga pala, dalawang barbecue, isang chicken inasal, dalawang chorizo, tsaka isang hotdog. Tapos nga pala guys, ganito nga pala dito guys. Nagpo-provide sila ng ng gloves kasi magkakamay tayo. So, thank you po. Thank And you then po. ayan, magsiserve din sila nung sausawan per table. Ito siya. Suka and then toyo. Tapos meron pang kalamansi and sili. So, ito yung vibe na talagang gusto namin kapag ka-probinsya, yung kumakain ka talaga doon sa mga local restaurant or mga karinderias, tapos nakakasalamuha mo yung mga locals. So, ganun siya. So, kain muna tayo and then, pagbalik natin doon sa may accommodation natin, doon na namin sa inyo ilalatag. Ilalatag talaga ng banig. Doon na namin sa inyo sasabihin yung mga nagastos natin via Cagayan de Oro papunta rito sa may Camiguin. And then, sulit ba siya? Or mas okay talaga na dumaan na lang kayo ng Cebu tsaka kayo mag-Cagayan de Oro? Yung talagang flights lang talaga. So, kain muna tayo. Guys, nakabalik na tayo dito sa ating accommodation. So, bago tayo pumasok, so dito pala magkwentahan na tayo. So, nakita nyo naman yung gastos from CDO papunta dito sa may Camiguin. Nakita nyo na lahat yung expenses kanina, di ba? Ang total nun ay 1,800 pesos. One way yon ha. And then now, eto na yon, kung namang magsisibo kayo, via Cebu, tapos lilipad uli kayo, dito naman sa may Camiguin, eto lang, estimation lang. So, di ba, piso fare na lang din para para fare. So, ang piso fare ng Cebu Pacific going to Cebu, nag-range din yan sa 1,000 pesos. And then, malaro yung Cebu to Camiguin, 1,500 to 2,000 pesos. Sige, yung 2,000 na yung kunin natin. So, 3,000 yun. Tapos yung tricycle, 30 pesos na lang naman papunta na sa accommodation ninyo. So, sa 3,000 na lang para madali tayo mag-compute. So, 3,000 minus 1,800 kapag nag-CDO kayo, ang difference ay 1,200 pesos. So, ito na yon. Yes, mas mura nga kapag from CDO kayo, pero mahaba yung oras ninyo. Kasi talagang babiyahe kayo by land, tapos mag-ferry pa kayo. Unlike kapag ka-aeroplano naman, yung difference na 1,200 pesos, one way lang yun guys ha. So kapag two-way or round trip, so 2,400. So yes, I know, malaki siya. Lalo na kung 10 kayo, that's 24,000. Pero kung may budget nga kayo, kayo na yung mag-decide niyan. Yung ganun bang difference, gugugulin nyo ba yung oras nyo sa biyahe, via Cagayan de Oro? Or doon kayo sa may sitting pretty kayo sa may Cebu Pacific na connecting flight going here sa Camiguin. Kamusta ba yung Camiguin namin today? So basta napaka-relaxing niya. Para kang talaga, para kang nagpapahinga. Kahit naglalakad kami, pakiramdam ko, inaantok ako. Ganun talaga yung vibe niya. So perfect na perfect to sa may holiday, lalo na kung galing kayo sa mga medyo matataong lugar o magugulong lugar. This is the perfect place to be. And then, ang dami rin kainan, nakita nyo naman. So, okay din naman. Meron din naman ditong mga mahal na restaurant or mga pang-saucy. Hindi kami doon kumain kasi hindi naman kami saucy. Wala kaming budget today. So, doon lang tayo sa may mga barbecue. So, yes, na-enjoy namin siya. And then, abang-abang lang kayo guys kasi bukas mamamasyal na tayo dito sa may Camiguin. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone!